Mahigit 50,000 tao ang pumunta sa Luneta Park kaninang umaga para sa kilos protesta kontra korupsyon sa gobyerno. Ang tinatawag na Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon ay organisado ng bagong alyansang makabayan. Ang mga rallyista tumatawag para sa hustisya laban sa mga korap na opisyal sa gobyerno, lalo na sa DPWH at mga pribadong kontraktor na sangkot sa flood control scandal. Sumasabay ang kilos protesta sa 53rd anniversary ng deklarasyon ng martial law. Saan hahantong ang mga rally ngayong araw? Ano ang dapat gagawin ng Marcos administration para mahupa ang galit ng publiko? Kunan natin ang kanilang mga pananaw. Si Danilo Araw, siya ang convener ng Kontra Daya. Good afternoon po, Prof. Danny. Yes, magandang hapon Karen, Willard. Sa imbitasyong ito, malaking bahagi ito ng pagkilos talaga. Kasama din natin ngayon hapon si Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, Ken, and good afternoon, Willard. afternoon, Thank you sirs. for inviting me. We understand nanggaling sina Prof. Danny at Sir Joshua Yes. sa iba't ibang protest sites ngayong araw. Si Prof. Danny ay galing Luneta at si Sir Joshua ay galing People Power Monument. That's right, Joshua lang po. Hindi pa ho ako Joshua. knighted. Alright. Okay, baka pwede nyo naman kami bigyan ng comparison. Oo. Ano yung naging experience nyo po dun sa pinuntahan yung rally? Interesting yung sa Luneta kasi for the first time dumami talaga yung mga tao na nagpo-protesta at dati ang public perception sa aktivismo hindi masyadong maganda pero ngayon positibo na and in fact maraming mga individual doon unaffiliated nagpunta talaga para irehistro yung kanilang saloobin at malinaw yung pagkakaisa ng mga mamamayan, hindi lang to sa Luneta, pati sa EDSA rin, na talagang regardless kung saan ka pupunta, talagang iisa lang naman yung mensahe, tama na, sobra na. And Danny, napansin mo ba kung may kulay politiko doon sa rally sa Luneta? Kasi merong tatlong magkakaibang Grupo. location. So at ang sabi nga Yeah. nila, parang may identification daw kung yung merong isa pink, tapos meron namang mga DDS daw or ano. So may napansin ka bang pagkakaiba sa mga tao? Siyempre yung obvious, yung sa Liwasang Bonifacio, talagang para sa isang grupo yon na may nais pauwiin. So kilala natin kung sino yon. Pero sa Luneta, ang masasabi ko lang, wala namang halong politika. Totoo, may mga politiko na naroon, may mga artista rin naman. Sa aking palagay, hindi naman sila dapat pagbawalan, pero hindi nila dapat ihag yung limelight para mamulitika o para sabihin sa susunod na eleksyon, sila yung isa-isip natin. Wala namang ganong tendensya sa aking palagay. At talagang dapat lang na ihatid yung mensahe ng pagiging galit natin sa nangyayari sa kasalukuyan regardless kung ano yung profession mo. Kaya ito yung magpapaliwanag kung bakit maraming artista rin na nagpunta and for the very first time nag-aastang aktivista na, which is a positive development. Kasi ngayon, gaya ng nabanggit ko, hindi na negatibo yung pagtingin ng mga tao sa aktivismo. Si Joshua, Attorney Karen, masasabi natin na veterano na no, sa ganitong pagkilos. Ano ang masasabi 3 decades. niyo, Joshua? Yeah. 3 decades. 3 decades of being active in the streets. In the labor no? movement, The yes, labor that's movement right. as well. Ano, Joshua, ang masasabi niyo na iba sa pagkakataong ito? Talagang napakalaki ng participation ng mga manggagawa, mamamayan, na hindi talaga kasama sa mga usual na mga organization na sumasama sa mga rallies. No? Nung papunta nga ako dito kanina, galing dun sa PPM, talagang river ng tao talaga ang dumadagsa. Nakikita mo, hindi sila talaga yung mga tibak eh. Hindi yung mga tawag namin tibak, no? Hindi yung mga tibak na mga tao, talagang ordinary mamayan at may kanya-kanya sila mga placard. So talagang damang-dama mo at kitang-kita mo yung galit no, ng mga mamayan. And I think that's what's so important about this, no? Hindi po ito, of course, ang nag-lead ay mga organized forces. Well, definitely, in both cases, no? Pero nakapagbigay po ang parehong pagkilos na ito ay nakapagbigay ng platform para sa mga mamayan, para talaga i-vent yung anger nila. At sa aking tingin, mahalagang makita natin na simula pa lang ito.
Dahil sa aking tingin, no, I'm sure Danny would also agree with me. We cannot root out corruption kung sa gantong kalaking rally pa lang. I think we have to continue being vigilant and then continue mobilizing until such time na meron tayo talagang napakalaking mobilization to force government to do something really, really concrete. So Danny and Joshua, pag sinabi ninyong simula pa lang ito, ibig sabihin marami pa tayong aasahan na pretty mga sure, kilos protesta na ganito. Yeah, definitely. Hindi ko naman sinasabing may conspiracy ngayon para pabagsakin yung gobyerno. And in fact, malinaw naman sa messaging na wala namang nananawagan ng resignation, may pagpapabagsak. Kaya nga yung unfortunate incident sa Ayala Bridge and most recently sa Menjola, which was well covered by BNC, it's an isolated incident na talagang gawain. For lack of a better term, babanggitin ko na mga anarkista ito. At yung sinasabi mong skull na flag, this is the Jolly Roger flag na pinipilit na ipopularize sa Indonesia. So parang ang layunin ng grupong ito na mga anarkista gayahin yung insurrectionary atmosphere sa Indonesia and to some extent sa Nepal din through the use of such symbols. So halimbawa, nakita ng mga tao, Jolly Roger flag, makikita nila yung footage sa Indonesia, parehong flag to . So parang they put two and two together and they hope that they can engage in some degree of disinformation to discredit. Hindi lang yung nangyayari sa Luneta, kundi pati na rin dun sa EDSA. Kaya yun yung dapat din nating linawin sa publiko. So yung mga, Well, I wouldn't actually go as far as calling them anarchists because we both know that anarchism has its own roots. No? Yes, Na correct. May clear ideological perspective, may vision ng mga ito. Well, these are just nihilists, if you like. No? Nihilist. By nihilist, you mean like gusto Pwede ring nilang... hooligans. Gusto Talagang talaga pwedeng nilang... hooliganism lang ito But nihilist, you mean like gusto talaga nilang ubusin yung... or palitan Talagang completely. mag-instigate lang ng gulo. And that's their way of expressing yung kanilang anger, venting it in that way. Pero unfortunately, it's directionless. And it turns out to be violent. No? And therefore, it's not that productive. No? Pero ako gusto ko rin sabihin na, I think that there are some people, some groups that are conspiring to maximize itong nangyayari gulo natin for their own narrow political ends. No? Alam natin yun. In what Correct, sense? correct. Can you May expound? meron Anong naman mga talaga ends nagtutulak ng mga kudeta eh. Alam natin yun eh. No? Kaya ang nakakatakot sa ganitong mga directionless na violent action is that it's possible that it can be used to frame something that people don't want. Now, this big rallies we saw today is a perfect example of how people can actually start directing ang kanilang energies in an organized fashion para i-pressure ang gobyerno. It's not going to be helpful pagka merong mga ibang grupo na nagsubok na gumawa ng mga extra constitutional actions because that would definitely derail yung buong energy ng mga tao. And that's not very useful. And that's the reason why all organized forces would obviously not agree to that. And Joshua, you also went through martial law. Are you worried that kung may mga ganitong nanggugulo, it might be a reason to also declare martial law or other measures that are stricter sa Well, as I said, gobyerno natin? if there are people who are conspiring to do that, then obviously they will use people, incidences like this. Ang liit na incidents, to ilang mga sabotage, tao, palalakihin nila, sasabihin nila ito ay gawa-gawa ng mga nasa kakaliwa, gawa-gawa ng mga progressives, palalakihin nila and para maging dahilan para mag-crackdown sila sa atin, Pero ang kailangan nating sabihin sa mga nag-iisip ng ganyan, itong nakikita nila na ngayon, hindi pwedeng basta-basta nila i-derail ito sa sarili ng plano. Kasi hindi solusyon yung pag-agaw ng gobyerno ng mga taong may narrow interest din para ma-solve ang problema natin. Ang kailangan natin talaga is to make sure that malinaw na yung buong sistema ng corruption once and for all ay ma-root out natin. Kasi pag hindi natin nagawa yan, kahit sino pa iupo natin dyan sa Malacanang, alam naman natin yun, kahit sino pa upo natin sa Malacanang, kahit sino pang iboto ng mga tao sa both sa Senate at sa Congress, parati tayo magkakaroon ng ganitong problema. Mag-iiba lang ang pangalan. PDAF before, during the Million People March. Now with Trillion Peso March, it's called
flood control. No? So we really need to be much more directed sa energies natin to make sure that this time around, the government will do something real. Importante yung ginawa nilang measure na nagtayo kunyari ng commission. But unless people actually see heads rolling, unless people actually see politicians, particularly senators that are involved, congressmen that are involved, actually jailed, unless we see changes through laws to make sure na hindi talaga nakakalusot ang mga insertions sa mga budget processes natin, we will repeat this problem. So, once and for all, tapusin natin to. Pero we do it nang sigurado tayo na tayong mga mamamayan ang talagang nagtutulak ng proseso at hindi yung kung sino-sinong gusto manggulo. Prof. Danny, yun din Yes. ho ba yung mga pagbabago na gusto nyo makita at the end of this? Siyempre, yung pagbabago, dapat umayos-ayos yung gobyerno. Hindi po pwede yung sarswela sa Kongreso na nangyayari ngayon. Kung kailangan nating ma-ferret out yung katotohanan, hindi po pwede yung naratibo na umaayon lang sa interes ng iilan. Pansinin natin dun sa mga ilang resource person nila, masyado silang hard sa ibang mga resource person, pero sa iba, parang napaka-soft nila, baka mamaya ilaglag sila ng mga ito. Tapos panay ang batuhan ng putik ng mga kongresista sa Senado at sa Kamara, pero nagagalit sila pagka-actual na putik yung binabato naman sa kanilang mga private property. Again, ulitin natin yung pambabato ng mga bulok na gulay at mga putik. Ano yan hindi naman yan violenteng gawain. Kumbaga, expression ito ng galit. Kaya nga dapat purihin din natin, hindi lang yung mga organized forces, kundi kahit yung maraming mga individual na on their own, they do creative means to ensure na the messaging is clear. Kaya napaka-ironic na yung mga pulis pinoprotektahan yung private property ng mga akusado, pero wagas kung manghuli ng mga aktivista na na valid yung redress of grievances. Patuloy pa rin yung red tagging, patuloy pa rin yung human rights violation. So, itong mga to, nagsasanga-sanga. Siyempre, flood control program is the central issue right now, pero yung pangkabuang sinasabing kabulukan ng sistema, dapat talagang masolusyonan ng gobyerno. Maganda yung sinabi ng ating kasama na talagang maganda naman dapat mapayapa tayo. That's the most ideal situation. Pero kung ang gobyerno hindi umayos-ayos, talagang baka mamaya maulit yung bagay na iniiwasan ng gobyerno. I refer to People Power 1, People Power 2, which are totoo, extra-constitutional, it's technically illegal, pero may positibong end din naman ito dahil nakapagpatalsik tayo ng at least 2 pangulo na hindi katanggap-tanggap. So si Marcos Jr., alam niya nangyari sa tatay niya, dapat umayos-ayos siya. Otherwise, baka maranasan niya yung naranasan ng pamilya niya noong 1986. Posibleng mangyari yon. And I think that's a great warning to those in Yes. power. No? But also, I think we should learn from those lessons. And ang maganda yung ginawa natin. Naging model tayo noong 1989 nung pinatalsik natin yung diktadurya ng mga Marcoses. No? Pero kita din naman natin pag hindi natin binago yung sistema, di ba ganun pa rin ang mangyayari sa atin? Kaya napakahalaga talaga na tuloy-tuloy itong pagkilos natin sa corruption at hindi dapat tumigil ang mga mamamayan dito lang sa flood control. Kasi hindi lang yan ang corruption. Kaya ang posisyon namin sa labor movement, kami sa sentro at saka sa nagkaisa, sa amin, sinasabi nga namin, simula lang dapat yung investigation sa flood control. Pagkatapos ito, ituloy-tuloy natin sa ibang mga departamento. Paano yung corruption na narinig na natin sa Department of Health, na halimbawa sa Department of Education, no, at sa iba pa mga departamento? Paano yung corruption na nakita natin sa PhilHealth? Alam natin, ibinalik medyo maayos yung handler ngayon ng presidente natin. Nagsoli ng 60 billion. Siyempre, di ba masaya tayo doon? Pero hang on, sabi ko, hang on, teka muna. Sinoli lang niya yung kinuha nila nung last year. Wala silang binabalik pa doon sa ziniro nila this year. Not to mention that we know for a fact that there are hundreds of billions na mga sin taxes na hindi pa nila ibinabalik. Hindi tayo dapat matuwa sa mga ganyang mga political Yung mga gimmick. token gestures. Paano halimbawa yung billions na ninakaw nung panahon ng COVID? Sa PhilHealth, remember that? Farmally. Farmally, no? Walang nangyari sa mga yun di ba? So, kaya sinasabi namin, importante na yung commission na meron tayo
ay permanente na this time around. At hindi tutigil lang sa flood control. Kailangan nito, i-root out talaga yung systemic corruption sa ating bansa. Again, otherwise, uulitin lang natin itong problema ito. Truth Commission dapat, di ba? Para pangkalahatan. Are you in belief na itong tinayong ICI ay magkakaroon ng integrity at credibility in terms of getting accountability? Wait and see attitude tayo rito. Give it a chance to work. Pero yun na nga, tingnan natin kung kung magagawa talaga nila yung nais nila. Ang medyo weird lang sa akin, bakit kailangan sa kanila isole yung ilang sasakyan o property, pati motorsiklo? Di ba dapat fact-finding at recommendatory yung body nila? So yung mga yon, may marami kang questions talaga. Kaya nga yung mensahe natin, dapat umayos-ayos sila ng kanilang trabaho. So patunayan nila na yung findings ng ICI will be different from the Senate and the House of Representatives. Kasi kung pare-pareho lang yung resulta nun, walang mangyayari. Ako naman, tingin kami sa side na nagkaisa at saka ng sentro din. And even ang CICLAB, that's a broader coalition that led this rally in the PPM. No? Sa amin, tingin namin, hindi sapat itong powers na meron siya ngayon. Kasi nga, creation lang siya ng isang executive EO. order lang. EO lang to no? So hindi naman siya pwede mag-encroach to sa powers ng legislation. So I think it's important na yung mga final na mga bills, na mga progressive na mga congressmen natin, that wants to create a body na meron talagang full powers to investigate and even prosecute. I think that's what we need. No? And we also need that kind of a body with all the powers vested in it para tugisin hindi lang yung mga corrupt sa loob dito sa issue ng flood control, kundi sa lahat ng corruption systemically. No? And more importantly for me, people should understand that corruption is a system. Hindi ito yung politiko lang at saka yung mga kasabwat, yung mga taga-DPWH. Huwag natin kakalimutan, may mga korporasyon that enable them to do this. Yeah. That's the system. Let's pick up from what Joshua was saying earlier. Kasi sabi mo, heads should roll. Ang medyo malaking head na hinahanap ng lahat ngayon ay si former chairperson of the Appropriations Committee, Congressman Zaldico. Anong palagay niyo, kaya ba siyang pauwiin? Because the new speaker already came out with an order ordering him to come home within 10 days and also canceling his travel authority. Kung tatanungin niyo po, pag gusto ng gobyerno, kaya nilang gawin yan. They can always talk to their allies in other countries to make sure na ma-impose yung kanilang will, na ma-hold siya to account. But tingnan natin, kung seryoso sila, edi dapat utusan nila yung Interpol, di ba? I-raise nila yan sa Interpol para kahit saan siya pumunta, pwede siyang arestuhin. Joshua. Yung nagpapasalamat na ako, Willard, kasi nandun ako kanina sa EDSA, kaya ako na-late kasi pina-alternate route kami bigla dahil nga sobrang traffic. Okay. Pero at least hindi ko kinailangan mag-hitchhike. Oo, sa hindi mo kilala. So you were Baka hindi ako ihatid dito sa Billionaire. Sorry, out of the way, di ba? Oo. But nakakatuwa rin na kasi very peaceful Yes. at napaka-daming tao. Yeah. Ang estimate nga kanina ni Professor Danny is sa Luneta, mga 80,000. 80,000 yung estimate doon. Kasi dahil nahuli kami sa UP, hindi na kami umabot doon sa harap, nasa likod na lang kami. At nakita ko nga yung ilang mga anarkista doon na katabi namin. At any rate, ang estimate ng mismong local government unit, initially nasa 50,000 nung umaga pa lang. Tapos nung dumating kami, bandang 11 o'clock, 12 o'clock, nag-peak yan ng 80,000. And then may mga dumagdag pa. Kasi may ilang aberya sa transportation ng UP na underestimate yung mga participant na darating, kaya na late din yung second batch. And may iba pang dumating mula sa iba pang mga lugar. If I'm not mistaken, umabot ng 100,000 sa Luneta. Yung pinaka-peak na yon. And mukhang sa EDSA, yung sabi rin ni Corina, umabot ng Ganon, 100,000, no? Yeah, I think Kitang-kita yung target nga namin talagang definitely lumampas doon. No? Pero nung umalis ako at nakita ko yung mga drone shots before I started walking for this interview, nag-spill over na talaga sa EDSA. At kita naman natin ngayon, no? Hindi na nadadaanan siya. So hindi bababa yun ng mga 60 to 70,000. So kung yung sinasabi ni Corina na 100,000, ibig sabihin, puno talaga yung lane na yun pagka ganun. And I'm curious about yung how
do we intend to, yung sinasabi ninyo na dapat agad-agad, how do we intend to ask for yung timing of the investigation? Ano ba yung sinasabi natin na dapat agad-agad aksyonan? What is that realistic timeline that you're looking at? Kasi yung mga ibang investigasyon sa Pilipinas, inaabot talaga ng mga taon-taon. At wala nangyayari. Yes. May mga obvious namang paper trails eh. Halimbawa, malinaw na may ghost project sa isang lugar, let's say Bulacan, napaka-notorious ng Bulacan. Sino ang mga pumirma roon? Sino sa mga taga-COA? Kasi malinaw naman sino involved? DPWH, COA, local government unit. By looking at the paper trail, sino yung nag-release ng pondo kahit na non-existent yung project, doon pa lang, pwede ka ng kasuhan May probable, well, syempre mas alam mo yung batas, pero yung the extent of probable cause or suspicion would be higher there. Hindi naman kailangang tapusin muna yung lahat ng investigasyon tapos saka tayo sabay-sabay na mag-charge Kung may matcha-charge na, sana mas maganda. At tama yung sinabi ng ilang mga speaker kanina sa Luneta at sa People Power Monument, head should roll. At saka hindi lang yung mga middle managers or yung mga direktor. In fact, kahit senador or kongresist or taga-Kamara de Representante, kung meron talagang guilty, kung meron talagang nagpa-insert ng isang proyekto, malalaman mo naman yan through the minutes ng meetings dun sa Kongreso. May paper trail tayong makukuha Ang tanong lang, who would have the political will to really go after these people? Yun yung kailangang patunayan ng Marcos Jr. administration na kaya nilang gawin ito. At kahit kamag-anak sana yung sangkot, kaya nga si Romualdez nagbitiw, di ba? Dahil may ganong suspicion din, hindi tayo dapat mangimi na i-call out yung mga yon. And it's interesting na bringing up mo yan, Professor Danny, because as a lawyer, yan yung hinahanap ko nung umpisa pa lang ng investigation na ba't hindi nila i-pull out yung mga records of the Exactly. ghost projects at isa-isahin nila sinong pumirma because that's the easiest lead. Pero yung pag-ikot-ikot sa mga projects ng presidente ay dadating siya doon, wala naman siya dalang paper trail, tapos titignan niya lang at sasabihin niya, nasaan yung project at magagalit siya. But sa akin, why not go through the records and then demand accountability from the paper trail na makita mo? And it's so easy to identify that. At saka yung mga ahensya ng gobyerno, kasi ang worry natin dito, baka mamaya DPWH lang yung maipit Tama naman, may responsibilidad yung DPWH, pero let's not forget COA, let's not forget Congress na nag-approve ng budget at saka yung mga insertion. And DBM. senators. Senators lalo That's na. right. Budget So, Management Office. BBM. Yes. Buti Exactly. nabanggit mo, Exactly. DBM. Yeah. So, But going back to the point about the time frame, I think ang mas may pressure dito ngayon yung Malacanang Kasi let's not forget that this is also the first time. Maganda yung tanong mo kanina, ano yung bago dito? Ngayon ko lang din nakikita sa mga local government units, sa mga probinsya, sa mga syudad, kanya-kanyang rallies na malalaki. Yeah. Hindi natin nakita to ng ganito kagrabe. No? So, ibig sabihin, ang tindi ng anger talaga ng mga tao. And I think, ito yung problema ngayon ng Marcos government. Kasi, definitely, tingin ko dapat nararamdaman na nila ngayon na hindi papayag ang mga tao na selective ang justice. No? Talagang kinakailangan tugisan ng lahat ng tugisin. Kahit na bumagsak pa yan sa kanyang bakuran, dapat handa siyang panagutin yung mga yon. Kasi kung hindi, tingin ko mapupunta sa kanya, mababaling sa kanya yung galit ng tao. No? Kaya yun yung sasagot sa time frame, ang tingin ko ang bola ngayon, ang pressure ngayon ay nasa Malacanang dahil talagang hindi titigil, malinaw, hindi titigil ang mamamayan hanggat walang nakukulong na sa tingin namin ay talaga namang inelect ng mga tao na dapat magbantay ng ating karapatan at ng ating kagalingan and yet namuno sa pagnakaw ng pera natin. At palagay nyo, hindi po ito kayang tabunan ng ibang issue. Kasi sabi nga nila, Willard, di ba, ang mga Pinoy daw, very Forgiving. short-term memory at mabilis ma-distract dati, missing sa bungeros. Tapos sabi nila, kung may dadating na iba pang issue, baka biglang matabunan din ito.
Anong palagay nyo? Makakalimutan ba itong Hindi issue naman na to? siguro kasi may nag-break kamakailan na showbiz couple pero hindi naman natabunan yung importanteng issue ng flood control, di ba? So sa tingin ko ano naman yan ang pressure, kumbaga kung may pressure sa Malacanang, may pressure din syempre sa mga organized forces to make sure that these issues don't die down. At saka hindi ko naman sa pinapasa din ito sa media, may responsibilidad rin syempre yung mga news media organization na i-sustain hindi lang yung coverage pati yung culture of investigative reporting dapat isasagawa rin. Kasi malaking eye-opener at game changer yung ilang mga findings ng ilang mga news media organization on the flood control projects and then yung campaign donations din ng mga kontratista. Kumbaga nagsasanga-sanga yung mga yan Kaya dapat yung media may defining role din sana sa pagkakataong ito. At yun din yung nangyari incidentally sa Indonesia, sa Nepal, kasi yung media napakalakas at napakaingay din nun. So dapat mag-ingay din yung media. Okay. And At the ngayon, same point, sorry, just Yes. to point out na ganun din tingin ko na dapat maramdaman ng ating gobyerno na hindi titigil ang mga tao kasi pagka nga walang nakitang resulta, no, baka mas malala pa ang problema na maharapin natin. Correct. Professor Danny and Sir Joshua, pag nakikita niyo yung ganito karaming tao, yung show of, ano sabi mo kanina, Sir Joshua, parang yung galit, indignation, anong nararamdaman ninyo po? I think it excites people. It always excites me pag nakikita ko yung mga tao talaga who are starting to assert their rights, no. Lalong-lalo na kung nalalampasan na nila yung mga takot nila. Di ba dati, sa totoo lang naman, marami sa mga kababayan natin, iba yung pagtingin sa mga rally Di ba? Katulad ng pinapaliwanag din Danny kanina Kaya nakakatuwa na didiscover nila na may kapangyarihan sila. No? And these actions are exactly what we need to make sure that people would start feeling that democracy, what democracy really means. Hindi kasi ibig sabihin ng demokrasya yung mag-elect lang Ang ibig sabihin ng demokrasya ay yung mga mamamayan ay meron talagang collective na kapangyarihan to start changing things. And that is what we're seeing. And so this is really very exciting moments para sa atin. Yeah. At bukod pa riyan, syempre, yung lakas ng kabataan, nakikita talaga natin, faith in humanity restored. Kumbaga sa wikang Ingles, sa halip na ako bilang guro ang nagtuturo sa kanila, parang sila pa ang nagtuturo sa akin na dapat na ipagpatuloy talaga yung puspusang pakikibaka para nga sa nababanggit kanina na tunay na demokrasya. Pagkatapos nito, Prof. Danny, Joshua, ano ang dapat mangyari para masustain yung ganitong klaseng vigilance ng taong bayan? Siyempre, yung iba't ibang mga aktibidad, dapat magpatuloy yan. Hindi lang naman yan usapin ng rally Gaano kadalas ba tayo magra-rally? Hindi ganon. Kumbaga, yung mga usapan, yung mga diskusyon, kaya nga marami pang mga pagkakataon na magkakaroon ng mga kilos protesta, but at the same time, behind the scenes, nandyan pa rin yung iba't ibang mga advokasya, labas ng flood control project. Kasi lumalabas na ang galit ng mamamayan, immediate cause would be the flood control project, pero yung pangkabuang kabulukan ng sistema. Systemic talaga yung problema, gaya ng nabanggit ni Joshua, at talagang mahabang usapin ito at mahaba ang pakikibaka pa rin po ito. Pero believe ako dahil sa mga chat groups namin, nagsishare kaninang umaga since morning yung mga dumadalo sa rally ng mga kakilala ko. Yes. At talagang yung demographics niya, Willard, hindi lang siya bata, matanda, halo-halo talaga. At pati mga class, pati A, B, sumasama dun sa rally. So, talagang it brought people together. Tama po yan. Tama. But let's not forget na hindi ito aksidente. At talagang ito ay talagang pinagtrabahuhan ng mga organized forces. Now, think about this. The church would not involve itself in such a big way. Na we've never seen the church involve itself in such a big way, no? Kanina si Cardinal Ambuna mismo di ba? So, talagang nakikita natin na ang daming mga puwersa na nagtatagpo-tagpo na kahit yung mga hindi dati nagtatrabaho sa isa't isa, now you saw na nakuha nila na kumilos ng organized. So, I think ang challenge ngayon is that how do we build up on these unities? And how do we make it even bigger? No, because to be honest, mahalaga yung spontaneous na pagkilos ng mga tao at nakagandang barometro nun kung yung kapasidad ng mga tao para kumilos on their own ay tumataas o hindi. Pero behind that ay napakahalaga nung patuloy na organized na pag-uusap at
pag-aayos dahil sa aming tingin, kailangan directed ang energies talaga ng collective power ng mga tao. At nabanggit nyo na po yung pag-organize. Sino nga ba ang nag-organize nito? At intentional po ba na itapat siya sa September 21 dahil anniversary ito ng martial law? Well, yes. To answer your first question, malaki yung naging role talaga ng simbahan. No? When they started opening up the possibility of having a big action para talaga once and for all maiparamdam sa gobyerno na talagang enough is enough. No? Nag-catalyze ho yun talaga ng series ng mga pag-usap ng maraming mga puwersa which led to this. In particular sa People Power Monument at saka sa EDSA Shrine kanina. Professor Danny, nakita natin nung time ng pagka-aresto po, impeachment Yes. of Vice President Sara, the INC called for a rally at yun yung parang isa sa pinakamalaking rally bago itong araw na to. Tama. Ang INC po ba walang sinabi in relation to this rally? Siguro sila na yung sumagot dito, pero hindi sila kasama dun sa simbahan na sinasabi ni Joshua kanina. Pero dagdagan ko lang na bukod sa simbahan, syempre yung mga organized groups, forces, halimbawa sa Luneta, to answer your question, this is a newly formed tama na network na binubuo ng iba't ibang sektor. Nandyan din yung bagong Alyansang Makabayan at saka yung mga organized student groups mula sa iba't ibang universidad, kasama na yung UP. Buong UP system actually ang tumulong sa pag-oorganisa nito. Kaya maganda yung paghahalo-halo ng mga simbahan at saka ng iba pang mga organized forces kasi mas nakakakuha tayo ng suporta mula sa publiko. And tama si Joshua, I echo the perspective na dapat makatulong ito sa pagpaparami at pagpapalakas ng mga organisasyon. Kasi mahirap na i-sustain yung mga ganitong pagkilos kung puro mga individual at mga volunteer lang yung ating kukunin dito. So that worked well for Contra Daya, which was established in 2007, and the same formula can be adapted for this. At saka kahit na magkahiwalay yung naging aktibidad, I think eventually hope springs eternal darating tayo dun sa exciting part na magiging isa na lang yung organized na rally or whatever big event there will be, tapos iba't iba na yan regardless of political ideology. And let's not forget the fact that this is not just in the National Capital Region. Correct. Today, ang daming mga actions na similarly na malalaki din, no? Sa Cebu, sa Iloilo. I know na may mga pagkilos din sa several parts ng Luzon. Yung ganyang klase ng widespread na pagkilos, kailangan natin talaga yung i-sustain no? Pero that can never be sustained kung walang organized forces working together. Hanggang may nababaha at umuulan ng malakas, mukhang hindi tayo mahihirapang i-sustain yung ganitong klaseng vigilance, no? Mahirap talaga makalimutan, Willard, pag binabaha ka. Diba? Yung galit mo bumabalik. Yes. Lahat tayo kasi apektado. Lahat tayong nananakawan, lahat tayo binabaha Tama. at At apektado. kanina nga nung kinikwento ni Corina na ang mga nagsalita rin, na galit ay si Vice Ganda. At yung mga iba pang artista, palagay ko dahil bayad sila ng bayad ng taxes at biglang nalaman nila kung saan lang napupunta. Tapos milyon-milyon pa binabayad pala nilang taxes. Diba? Yeah. That's true. Pero Karen, maganda rin na ma-highlight din natin na tingin ko dapat ma-highlight din na sa araw na to, ang tunay na mga dapat na bida ay yung mga naging biktima ng pagbabaha. Grabe yung mga storya nila. Oo. Grabe talaga, no? At sa tingin ko nag-resonate yun sa marami. Kasi hindi lang isang tao nakaranas niyan, no? At ang malala, tuloy-tuloy na nararanasan niya ng marami hanggang ngayon as we speak. We had someone na nagkwento kanina sa rally. Sabi niya, sa totoo lang ngayon, hindi na baha ang tawag sa amin yan Normal na yan Ang baha sa amin pag lumampas tao na. Pero yung hanggang dito sa tuhod, hindi na baha yan, normal na yan. You know, di ba nakakainis na na-normalize sa atin na magtiis tayo sa ganyang klase ng sitwasyon. Kaya kita mo talaga yung galit no? To the point na may mga pagkilos na doon mismo kung saan bumabaha, sila na mismo nag-a-action na sila. But interesting that you mentioned the word normalize because yesterday I was talking to an American na nandito siya ngayon sa Pilipinas para bumisita. Pero sabi niya, ang pinagtataka niya rin ay yung
kung bakit daw ngayon lang lumabas yung galit ng mga Pilipino kasi sabi niya, wasn't it obvious before? Dahil daw nakakakita naman siya ng mga politiko na magagara yung mga sasakyan, may mga suot na mamahalin ng mga relo, at saka naka-Birkin daw yung iba. So, sabi niya, it was very obvious before, but I wonder why it's only now that the Filipinos really express their disgust and anger. And I think baka dahil itong in-your-face din yung naranasan natin sa It's true. baha. That's true. Filipino, may political psychology din sa mga Pinoy. Remember, when we fought back against the Marcos dictatorship, we were fighting back for decades. Yeah. You know, 1986. EDSA was not produced overnight. It was the product of decades of struggle na maliliit na mga manggagawa, mga magsasaka, no? Hanggang sa unti-unti, nung nakita na ng mga tao na in your face, na talagang naghihirap na nga ako, tapos ganyan pa ang inyong pagiging lavish ng inyong mga ng inyong lifestyle. Yung naiinsulto yung mga Pinoy eh. Pag nainsulto yung Pinoy, doon lumalabas yung doon lumalabas yung aktivismo ng marami. Although sorry to interrupt, pero may mga tipping points din yan. Yung nag-walk out yung COMELEC dahil sa malawa. Kasi That's right. basically, it's because of election fraud. Insulto na yun, Insulto pagka na yun. We're talking about during the yeah. martial law era During the- 1970s, bago mag-people power one. 1986. Yung Yes, during the bago snap mag-people election. power. Yeah, tama ka, bago mag-people power. So may tipping point. Maganda yung binanggit ni Josh, hindi tayo dapat maghanap ng tipping point. Yung parang bahala na, sana may mangyari para magkaroon ng tipping point. Ito, parang mas planado talaga yung mga pagkilos. At yun yung isang medyo kakaiba sa nangyari dati na may mga tipping point. Non-opening ng second envelope, EDSA 2 naman, di ba? Isang tipping point din yan. So, Ito yata yung 2 linggong baha, no? At tag-ulan. exactly, isang Itong tipping recent- point. Oo. Literally, tipping point Tipping talaga. talaga. Talagang umaapaw. Umaapaw ng tubig. Oo. And then lumabas yung mga datos. Exactly. Yun ang talaga, parang sobra na to, di ba? Yeah. Parang gano'n. Noong una, pinanonood mo pa yung mga kabataan, yung mga Gen Z, asar na sila no? Na Yeah. pinamumukha sa kanila na mas mayaman That was ka. what I wanted to ask earlier bago natin interviewin kanina mga Gen Z. si Paolo. Yes, Because oo. yung mga Gen Z, malaki na rin yung role nila. No? Exactly. And Tama. Professor Danny, when you interact with your students, siguro kanina ang dami nilang sumali din sa rally, no? Yung role nila ngayon, parang investigative journalism din. Kasi yung mga tinatawag nating resibo, Oo, sila yung ina-archive, naglalabas oo, sa kinukuha nila. social media. So, what is your assessment of the role of the Gen Zs, the young people, the youth, sa pag-sustain nitong awareness at yung demand for accountability? You know, in all humility, mas tech-savvy sila kesa sa ating lahat At kaya nila, at may oras sila, at may enerhiya para hanapin nga yung mga binabanggit mong resibo. Kasi sa totoo lang, yung mga ginamit ng mga Nepo babies na mga post, mga luma na yun Hindi naman recent yung mga pagpo-flaunt nila ng mga yaman. Oo, yun, yung mga vlogs, yes. di ba? So, kaya nga nag-deactivate or nag-delete ng ilang mga accounts sila para hindi na mahanap pa yung kanilang archive Pero buti na lang dahil sa teknolohiya na save kahit na na-delete na or na-deactivate at nakikita pa rin ng mga tao itong mga resibong ito. So credit goes to the Gen Z and the younger ones dun sa ganitong klaseng pagbibigay ng resibo at gaya ng sinabi ni Josh, patunay ito na talagang galit na galit sila at na-maximize na nila ngayon yung tech savvy. In fact, yung TikTok, hindi na lang yan para makisakay sa trending topic, para magsayaw o magpatawa, parang nagagamit na rin for political ends. At we see certain parallelisms din sa ibang bansa na yung social media nagiging instrument din ng kabataan towards social change. At The yan question din, is, what's the direction Yes, of that correct. social change? And that's where organized forces That's where we come in. should supply yung vision at saka yung Correct. clear direction. Kasi otherwise, we've seen how social media can be harnessed both by the left and the right. Yeah, it You can know? be weaponized kasi. Exactly, Oo, exactly. And that's why I think it's so crucial. Yung magiging role, your question, what's their role? Their role would be very, very crucial. And I'm hoping na itong ganitong mga karanasan, no, ay magtutulak pa sa kanila na mas mapalalim pa yung pag-unawa nila sa kalagayan. And that would make them much more aware of what the social problems are. And hopefully, that will then help us sustain
and them sustain all these efforts. At very specific ang mensahe ng simbahan sa mga kabataan. Ano? May portion doon sa A Word to yes. the Youth, sabi ni Cardinal David. Sabi niya, use it wisely, itong digital space. Exactly. And courageously document the truth, expose wrongdoing, and build communities of conscience. And they're the generation who knows how to use that. Sila That yun. technology. Oo, sila talaga yun. Well, with this strong showing for today's rallies, would you say that yung role din ng church to organize and to bring people together to speak up, to exercise democracy, is still very prominent in the Philippines? To some extent, yes. Depending on the denomination that you look at. Pero dahil majorya naman sa atin ay Katoliko, talaga naman kahit walang black voting, talagang may susing papel naman at nakikinig. Lalo na kung mismong kardinal o mga obispo yung nagsasalita. Kaya nga, the bigger pressure would be on the bishops and the cardinals na sana naman, kasi inherently conservative yung maraming mga cardinal at obispo, no offense sir, pero yun yung kailangan nating siguraduhin na, kumbaga at least sa isyong ito, ma-motivate sila na magparami pa at yung kumbaga i-endorse, kumbaga a simple endorsement can make a difference. I think that's an important point that you raised, Danny. Kasi, to be honest, hindi rin naman sanay ang mga taong simbahan, lalo na pagka nasa mataas na level ka na. Medyo iba yung kausap ng mga yun di ba? Hindi rin naman sila sanay talaga kung paano ba magpatakbo halimbawa ng kilusan, paano, minsan kahit yung demokratikong pagdidesisyon, kailangan din nila matutunan Kaya sa akin, no, napakalaking opportunity din ito para sa simbahan na sa taong simbahan, lalo na yung mga matataas ang posisyon sa taong simbahan, na matuto kung paano makinig sa mga kapartners nila na gusto nilang makatrabaho sa pagkilos. At tingin ko, isa sa pinakamalaking lesson na dapat nila matutunan ay that walang may monopoly ng ano ang tama at ano ang katotohanan. Kailangan natin yung pagtulong-tulungan, kailangan natin matutong makinig sa isa't isa. At necessarily, kailangan natin mag-adjust sa isa't isa para na sa ganon, matutuloy-tuloy natin talaga ang pag-build ng unity na kailangan natin para masiguro nating sustained ang effort na ito. Is there any call for reforms from the workers' side, yung mga manggagawa? Kasi meron ako nabasa din na isang post, pwede bang tax break muna? Since hindi nyo naman pala ginagamit, na binubulsan nyo lang pala yung aming mga taxes. Para sa manggagawa, meron po ba kayong specific? Para sa amin, ina-advocate very clear ang posisyon namin talaga, lalo na sa sentro at sa nagkaisa. Very clear ang posisyon namin. Hindi ho pwedeng tumigil sa flood control ito. Kasi corruption is really systemic. Alam niyo po ba, sa mga manggagawa, lalo na sa mga export processing zone, kahit na violate ng karapatan mo, halimbawa sa labor code, violate na, marami sa kanila hindi magpa-file ng kaso. Bakit? Alam nila corrupt yung mga pagpa-file nila Alam nila na pag nag-file sila doon, yung mga korporasyon na nandun sa area nila, iba-blacklist sila. Tapos yung mga department officials ng DOLE doon, sila pa mismo kuminsan ang kakutsaba ng employer para i-dampen yung kagustuhan ng tao na ipaglaban niya yung karapatan niya. That's the kind of corruption that we live with every single day. Kaya sa tingin namin, for us, this is a grand opportunity for us to open up the floodgates talaga ng mga investigation sa systemic corruption, and let's understand it as a system so that we can effectively root it out. And last question sa akin na kay Professor Danny, sa palagay niyo po ba yung pagpalit ng liderato sa Senate at sa Congress was also an effort to stop having this protest or to avoid na umabot pa sa protest? Kasi yung pagpalit ng leadership sa Congress, biglaan Timing. din yun. Oo. And yung timing niya, palapit na ng Oo nga palapit nun yung September 21 Palagay niyo may ganun po bang effort? Well, dalawang salita, damage control lang naman ito exactly. Kasi nakita nila yung pagiging sarswela ng mga pagdinig at yun na nga, yung particular na mga chair ng mga Blue Ribbon ng committee o ng Quadcom o ng kung anuman ay talagang hindi ginagawa yung dapat na gawin. At sa House of Representatives, unfortunately, meron kang sitwasyon na yung dating House Speaker nasa bahagi ng dynasty ang pumalit
taga-dynasty rin, tapos kaibigan pa niya o kaalyado niya, at yung lumalaban sa House Speaker na nepo baby, na attention-seeking na tao, na bata, taga-dynasty rin. Kaya nga it all the more emphasizes the need for meaningful reforms talaga sa Senado at saka sa House of Representatives. Medyo hiwala yung isyong ito, pero yung anti-dynasty law talagang kailangan ba ipasa yan I actually Kaya- would say na hindi siya hiwalay. It's really, Yeah, really. integral sa problema na. Systemic kasi. Paano makakawala? Halimbawa, paano makakawala yung mga ghost projects na yan? Nangyayari yan kasi yung mayor, yung congressman, Sila lang. Magkakamag-anak sila yung Oo. magkakamag-anak yun, down to the councilor, di ba? Ganun lang yun Pag meron kang, kaya talagang tama yung analysis ng Ateneo, di ba, nung School of Government. Sabi nila na yung sa mga lugar na napakataas ng level ng dynasties, fat dynasties, they call it, those are actually the places where you find most poverty. Kasi talagang kaya nila magkutsabahan para itago ang katotohanan sa atin. So, if we really want to, root out corruption in our country, we have to look at political dynasties as well, eventually. And that's where the problem of the Senate and the House lies. Kahit magpalit pa sila ng leadership ngayon, ang problema nila may credibility issue sila Oo. Sa kakita naman, 24 senators, 4 ang magkakapatid o magkakamag-anak. Oh my God, wala ba ibang pamilya sa Pilipinas? Parang feeling nila sila lang matatalino. Parang bansa yung gano'n, no? Wala na ba tayong ibang pwede pagpilian? Yung lang bang 4 na pamilyang yun ang pwede magpatakbo ng ating bansa? Come on, no? So, But also the delicadeza to not run if someone from your family Exactly. is there, Tama. di ba? but I don't think that's a word that's in their vocabulary. Do you? I mean, tingin ko may wala sa in-interview vocabulary ako ng mga yan. Yung recently wala. At the forefront yung dinasabi, Willard, parang hindi naman uso kasi sa politiko natin ang delikadesa. Grabe. Tingin ko matagal na nilang matagal na nilang in-ignore yung salitang yan. No, so, but seriously, the problem of both the Senate and the House is that they have a very, very big credibility problem. And that's precisely because of political dynasties. Dynasty. Yeah. But what I heard Undersecretary Claire Castro say that the President will not stop the ongoing hearings in Senate and Congress because he doesn't want to intervene or he doesn't have the power to intervene sa Congress. So, No, the palagay fact niyo that he's ba- saying that he's actually intervening, ang tawag dyan, damage control. Damage And I have to control. admire the President for having such a expert way of Messaging. messaging at this point. And nagkukwentuhan nga kami ni Danny kanina, Danny, sino kaya ang bagong handler ng presidente natin? Medyo iba no? Medyo may sophistication yung handling niya. Di ba? Parang judo Galit ang mga tao. Alam naman ng mga tao na bahagi yung pamilya niya sa lahat ng ito, di ba? One way or the other. No? And yet, dahil malakas yung energy ng momentum na laban sa corruption, sinakyan niya. No? That's political judo. No, that's very effective. Why is he doing that? Because he's managing it. Because ayaw niya na siya mismo ang tamaan. Yeah. At bukod dun sa damage control, meron ding mixed messaging. On one hand, sinabi ni Undersecretary Castro ito, pero dun sa podcast ni Marcos Jr., nabanggit din naman niya na posible na yung ilang mga witnesses may sinasabi against yung mga kamag-anak niya para siraan yung kamag-anak. So kumbaga may mga indirect na pagprotekta, lalo na kay Martin Romualdez na nadadawit ngayon sa ibang kontrobersya. Kaya mahirap paniwala. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling si Claire, magkaibigan naman kami, pero parang may may dapat tayong ikonsidera dun sa mixed messaging aside from damage control. Ayun nga, segue to that. Anong masasabi ninyo sa sinseridad ng Pangulo? Tingin nyo ba, nais niya talagang matuntun ang ugat ng flood control scandal? Joshua at Prof. Danny. Yeah, siguro mabilis lang. Yung sinseridad, dapat patunayan yan. Pero batay sa kanyang track record, batay sa historical revisionism and historical denialism, may record, unfortunately, and I'm sorry to say this, ng pagsisinungaling. Hindi lang si Marcos Jr., kundi yung pamilya niya. Wala pa nga tayong reckoning dun sa nangyari nung diktadura, and then here he is saying that he is sincere. So, kung gusto niya ng genuine sincerity, there should be a reckoning of the past. Kaya hindi pwedeng mag-move on lang tayo.
dun sa nangyaring madilim nung martial law. Sorry, binabalik ko sa September 21 kasi mahalaga itong araw na to. Sa akin kasi, ang sukatan ko ng sincerity ng Pangulo ay nasukat nakita na namin nung panahon ng labanan sa wage increase. Yeah. No? Siya talaga ang pumatay nun eh. No? So, ito lang ang Pangulo in my more than 3 decades of trade union work. This is the only president where I have never seen any meaningful labor reforms. Kaya napaka-skeptical, talagang skeptical ako parati, no? Hanggang ngayon. No? Of course, I appreciate the fact na in-open up niya yung floodgates nitong investigation. That I appreciate. I appreciate the fact na nagagalit siya, sinasabi niya, na-express niya yung galit niya. That's something that we should appreciate. But as Danny said, tama yun. Hindi po pwedeng gestures. We need to see concrete actions. And para mabago yung aking pananaw, kailangan ko makita talaga na may nagbago sa ating bansa. At like what you've been saying, heads with roll, na hindi lang yung mga maliliit na isda, kailangan may big fish. Exactly. And that's just the starting point. Tingin natin dapat meron pang mga reforma na policy and institutional reforms, because this can never happen kung hindi talaga allowed yung mga kongresista na mag-insert ng kung ano-ano or nang wala silang kakutsabahan with those who are designing the budget in the first place. Maraming salamat kay Joshua Mata ng Sentro para sa Yung kontra panahon, ha? korupsyon. Sentro naman nagkakaisa at progresibong manggagawa Bitin ng po. nandito sa prompter natin. Sorry. That's all right. Pero sasamahan pa rin po tayo ni Professor Danilo. At we'll take a short break for now. Magbabalik ang Cancel Corruption Now, a Billionaire News Channel special coverage. Tila magtatagal pa ang mga rally sa iba't ibang parte ng Metro Manila. So Willard, Danny, oo, yeah. talagang Oo. mukhang Karen. lalampasan nila yung permit time na 5 p.m., Yes, no? oo. Dahil marami pang tao, no, despite the rain, despite the erratic weather, talagang demonstrates the willingness of the people to risk even their health just to Tama. express their outrage and anger. But Professor Danny, where do we go from here? I mean, obviously, napakita naman ng taong bayan yung demand nila for accountability na punong-puno na sila, galit na sila. Pero anong mangyayari naman after this? Siyempre, patuloy pa rin yung pag-oorganisa sa hanay ng maraming mga grupo. Kahit sa mga universidad, patuloy pa rin yung mga diskusyon. At ang medyo positibo rito, maraming mga opisyal at faculty na fully endorsing itong mga ganitong klaseng aktibidad. At makikita natin sa mga susunod na hinaharap na talagang mas dadami pa yung mga pagkilos. Hindi naman kailangang rally yan eh. Pwedeng mga forum yan o mga workshop at iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon hinggil sa nangyayari. Kumbaga sa pressure politics, kailangan talagang kumilos ng kasalukuyang administrasyon para ipakita yung tunay na sinseridad nito na magkaroon ng hustisya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yung mga big fish, talagang hihintayin talaga natin yan na makasuhan para mabigyan ng due process dun sa kanilang mga ginawa laban sa taong bayan. Sa panig ng kontradaya, matcha-channel ho ba ang inyong energy towards monitoring itong mga nangyayari kaugnay ng flood control scandal? Magandang punto yan sapagkat ang kontradaya, bagamat mas nakafocus sa halalan, kaya nga dapat wala ako rito kasi seasonal lang naman yung halalan, pero everything is election related, so everything has an election angle as well. Yung anti-dynasty law, bagamat medyo hindi close na close yung trajectory sa flood control programs, to some extent makikita rin naman natin yung kaugnayan nito kasi yung mga personalidad na nasasangkot ay mula sa mga dynasty. So sa bahagi ng kontradaya, isa to sa mga konkretong hakbang na nais naming i-push sa Senado at kahit sa Kamara de Representante. At saka yung mas epektibong pag-implement ng ating election laws kasi napansin nyo may mga contractor pala na nag-donate
sa iba't ibang mga politiko, including 6 senators and including the president and the vice president themselves. So dapat may managot din dun sa ganitong issue. What about contractors na sila mismo ay Yes. tumatakbo o nagfa-fund ng mga party list? Yes, ilang beses na naming binanggit yan sa aming dataset sa party list group. May mga nanalong party list, unfortunately, na kung hindi man suportado ng mga contractor, yung mga party list representatives, contractor mismo. At malinaw sa datos na mula nang naupo sila sa pwesto, mas dumami yung mga kontrata nila sa gobyerno. At well, I should disclose this right now. Batay sa aming dataset, yung pinakamalaking vote buying, yung pinakamalaking insidente ng vote buying mula sa mga contractor mismo. In due time, hingi lang ako ng permiso sa Kontradaya, pero susubukan naming ibalik at balikan yung aming dataset para magdagdag ng impormasyon sa publiko. Maraming salamat, Professor Danny. Talagang malalim din yung advocacy nila, no? Willard, talagang hindi lang dito sa flood control, Yes. talagang para ayusin yung sistema ng demokrasya dito sa Pilipinas. Aabangan natin ang findings na yan. ng Maraming Kontradaya. salamat. Maraming salamat po, Professor Danilo Araw.